Alam ko na karamihan sa mga video ko ay tungkol sa pagbibigay babala sa inyo tungkol sa mga paparating na pangyayari at minsan ay maaring maging medyo nakakalungkot ito. Pero wala namang dahilan para malungkot o madepres dahil lumalaban din ang kanluran. Nagsimula ng isang maigpit at matatag na paglaban sa UK kaya kayanan tumayo sa sarili ang panig na yon. At ang konserbatibong kilusang pampulitika sa kanan ay nangyayari sa Australia. Kaya magiging ayos din ang Australia. Ibig sabihin, may laban tayo. At ang Amerika, masasabi ko, marahil ang pinakamahalagang bansa sa kanduraning sibilisasyon. Ito ang lakas ng kanduran. At ang mga Amerikano ay hindi rin ito tinatanggap ng walang laban. Kaya habang nakikita nilang nagbabago ang kanilang bansa patungo rito, tingnan mo ito. Naiinis ang lalaking Muslim sa tunog ng kampana ng simbahan. Magpinsan. Magpinsan ang mga magulang niya. 100%. Tingnan mo yan, naiinis siya. Oo. Tapos sa kabilang banda, may mga politiko na lumalabas at sinusubukang akitin ang mga inosenteng kaliwang Amerikano. Oo, ginawa ni Ma'am Dani yun. Ginagawa rin ng mga ito. At sa kabilang banda, patuloy nilang sinasabi sa atin kung paano nila isasagawa ang jihad, kung paano nila sasakupin ang Amerika sa pamamagitan ng dahas. Tingnan mo itong footage mula sa nakatagong kamera sa loob ng moskeng Islamiko sa Dearborn, Michigan, Estados Unidos na nagtatala ng panalangin ng pantataksil. At maniwala ka sa akin, alam na namin ito ng halos 30 taon na. Ang tatay ko, yung pumunta siya sa New York, sabi niya, nakakatawa raw na ang mga Muslim na nakatira doon sa New Jersey, sa isang moske sa New Jersey, kadalasan sa kanila ay mga Pakistani. At sabi niya, nakakatawa raw yon. Sabi niya, talagang ironic na itong mga taong ito ay nakatira sa Amerika. Pero sa loob ng moske nila ay ipinagdarasal nila ang pagbagsak ng Amerika. Parang kontra sa lohika. Hindi talaga siya makatuwiran. Bakit ka nakatira sa isang bansa na sobrang kinamumuhian mo? Ang salita at sa isang utos mo, lilipulin mo sila. Ya Rahman Rahim, lilipulin mo, nilipol mo. At winasak mo ang mga tulad ng Aden, Thamud at Fir'aun. Sila ang mga Fir'aun at Aden at Thamud ng kasalukuyan. Ya Rahma. Ang Amerika, ang pereo ng kasalukuyan, ang pereon. Iyan ang sinasabi nila. Sinasabi niya, Allah, pakiwasak ang mga paraon ng kasalukuyan. Rahman, hinihiling namin sa iyo, O Allah. Wasakin mo sila, O Allah. Alisin mo sila sa ibabaw ng mundong ito. Ya Rahman, Rahman, Ya Akram al-Akramin. A'udhu. Nagpapakupkop ako kay Allah laban kay Shaitan na isinumpa. Ang ibig sabihin ng kafirin ay lahat ng mga hindi naniniwala, mga Hudyo at mga Kristiyano. O Allah, ipagkaloob mo ang tagumpay sa Islam at itaas mo ang kalagayan ng mga Muslim. Allah. Sugo ng Islam at dangal ng mga Muslim. At ipahiya mo ang mga sumasamba sa maraming Diyos. At pababain mo ang pagsamba sa ibang Diyos at ang mga sumasamba sa maraming Diyos. O Allah, at tulungan mo ang iyong mga alipin. Iyan ang ipinagdarasal nila mga kaibigan. Sinasabi nila yan araw-araw. Kaya habang nangyayari ito, ilang beses ko nang pinatugtog ang mga bidyong ito noon. Sa totoo lang, mas marami pang lumalabas na mga bidyo ng radikal na Islam mula Amerika kaysa dati sa UK. Ibig kong sabihin, mas matagal na talagang karanasan ng UK. Kaya halos 25 taon na kaming nang onggolekta ng mga bidyo mula sa UK. Sa tingin ko, bumilis lang talaga ang mga pangyayari sa US pagkatapos ng Oktubre 7, 2023. Kaya lumalaban na ang mga Amerikano. Sige, lumalaban na ang mga Amerikano. Sa tingin ko, si Laura Loomer ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pamumuno sa laban kontra sa pag-usubong ng Islamismo. Pakinggan ninyo ito. Magkakaroon kayo ng milyon-milyong lalaking Muslim, mga nasa edad militar, na kayang, alam mo na, makipagdigma. At kung ang mga taong ito ay mga mamamayan o nagiging mamamayan at nagkakaroon ng access sa mga baril, di ba? Mas malala yun dahil magkakaroon sila ng kakayahan na maging. Kung sila man ay legal na may armas at nakakakuha sila ng mga armas mula sa mga imbakan na, alam mo, sa mga mosque na ito, ibig kong sabihin, 100%. Nakausap ko na ang maraming iba't ibang opisyal ng Intel, tama? FBI, CIA. Alam nila ng 100% na ginagamit ang mga mosque na ito para mag-imbak ng mga armas. At ulit, kung hindi naman sira, huwag mo nang ayusin. Nangyari na ito. Napatunayan na ito ng walang alinlangan. Nangyari na ito sa UK. Tingnan mo ito. Nangyari ito noong Southport riots ng 2024. Pumunta ang mga Muslim sa kanilang mga mosque at kinuha ang anumang mahawakan nila. Mga itak, sinong nakakaalam? Baka may mga baril din, pero sigurado may mga itak. Baseball bat, mga espada, kutsilyo. Pakinggan mo ito. Isang Muslim. At tingnan mo ang irony niyan. Isang Muslim, Briton. Isang Britong Muslim na pulis ang nagsasabi sa mga kapwa niya Muslim na itapon ng inyong mga armas sa mosque. Dalhin niyo pabalik sa mosque. Kaya sinusubukan niyang panatilihin. Kung may anumang resino, anumang ganito, ang
Ang gagawin ko ay isusunod sila sa mosque at gagawin mo yon, hindi nagbibigay na ng dahilan sa anumang operasyon o anumang mga operasyon, hindi ito ang aking karanasan. At kung may anumang resin, hayaan mo lang, hindi ito isasagawa ng kahit sino. May isa pang video kung saan sinasabi ng mamamahayag ng Sky News na mga far-right hooligan ang gumagawa ng lahat ng ito. Pero sa likod, makikita mong may mga Muslim na may mga espada. Hindi mo na kailangang imbentuhin ang mga ganitong bagay. At tuloy kang lulukohin ng mga kaliwang media hanggang sa bumagsak ang Amerika. Hahanapan pa rin nila ng paraan para sisiin ang mga makabayan o ang mga nasyonalista. Kaya huwag kayong paluloko sa mga taong ito. Kaya ang sinasabi niya ay may lubos na katuturan. Nag-iipon ng mga granada, nag-iipon ng mga rifle, mga AR-15, mga pistola, kutsilyo, kahit ano pa, mga pampasabog. Tinitiyak ko sa inyo, kung pupunta kayo sa kahit anong mosque sa Amerika at halimbawa ay bubuksan ninyo ang sahig o pupunta kayo sa safe room o sa basement o sa attic, makakakita kayo ng mga nakaimbak na armas. Makakakita kayo ng mga armas dahil yan ang ginagawa nila. Naghahanda sila para sa digmaan. Oo, mangyayari ito ng sabay-sabay. Ito ang itinuturo at inuutos sa kanila ng Quran na gawin. Nag-isip-isip na ako ng ilang posibleng senaryo sa isip ko. Oo, kung ako ay isang Muslim, kung ako ay konektado sa Muslim Brotherhood, o kung ako ay kabilang sa UMA at meron akong ganitong militanteng pag-iisip at sigurado akong hindi ako makapaniwala sa swerte ko hanggang sa puntong ito na nagawa naming makuha yon. Maaari nangyari ito ng kusa, pero malinaw na hindi. Alam na natin ang plano ng Muslim Brotherhood. Pero isipin mo, parang, sige, nakaluso tayo. Pwede tayong magpasok ng 10,000 kalalakihang nasa edad para lumaban sa Europa, sa UK. Walang mangyayari. Ang mga politiko nila ay sobrang tanga na hindi man lang nila kayang pabalikin ang mga bangka. Sige, padala lang ng padala. Padala lang ng padala. Ayon sa ilang pagtataya, may 5 milyong Muslim sa Europa. Noong pagpasok ng siglo, kalahating milyon lang sila. Pasensya na, 50 milyon na ngayon. At noong pagpasok ng siglo, kalahating milyon lang sila. 50 milyon. Mas marami pa yan kaysa sa populasyon ng Australia at New Zealand na pinagsama. Sige, malaki ang kontinente ng Europa, ayos lang. Pero sa nakaraang 10 taon, nagpasok sila ng 3 milyong kalalakihang nasa edad pang laban sa ngalan ng mga naghahanap ng asilo. Ayon sa ilang tao, tinatayang may hanggang 2 milyong tao sa Germany lang. Sinasabi ng opisyal na bilang na nasa 1 milyon ang tao roon. Sa UK naman, mahigit 100,000. Wala, opisyal na pagtataya lang yan. Hindi ako nagtitiwala dyan dahil may ilang grupo na gumawa ng pagtataya gamit ang pagsukat ng dumi sa London. Sabi nila, may 1 milyong undocumented na tao na nakatira sa London lang. Kaya sa gitna na lang tayo. Oo, siguro may kalahating milyong illegal. Walang dokumento, mga migranting lalaking Muslim na nasa tamang edad para lumaban na nakatira sa UK. Sila ay tinuturing na expendable sa mata ng kanilang kapwa Muslim, sa mata ng kanilang mga lider. 100% expendable, sinabihan na sila, pupunta kayo sa langit at makakakuha ng 72 burn. Malalaman mo rin. Magkakaroon ka ng masakit na pagising sa katotohanan. Ngayon, nagtatanong lang kami kung kailan ito mangyayari. Dahil ang mga tulad ko ay matagal na magbabala tungkol dito, kailan ba talaga ito mangyayari? Kaya kung ako ay isang leader ng Muslim, o kung ako ay kasali sa lahat ng ito, at nakita ko na lumitaw na ang pagkakataong ito. Sige, hindi mga estudyante sa universidad ang mga ito. Nakita natin kung anong klaseng mga tao ang dumagsa sa Ceuta sa Spain. Mga tunay na taga-baryo ang mga ito, hindi edukado. Talagang mga bastos na tao. Ang mga taong ito ay hindi man lang tinatanggap sa mga magagarbo o kagalang-galang na pagtitipon sa sarili nilang bansa. Sige, ganiyan ang klase ng mga taong pumapasok din sa Europa at Amerika. Sa tingin ko, sana maganda ang ginagawa ng ICE. Pero buti na lang at least pinatigil yun ni Trump. Kung hindi, ginawa na sana nila yon. Kung ako ay isang Muslim na lalaki, ang gagawin ko, sasabihin ko, sige, kailangan kong ihiwalay ang Amerika sa Europa dahil ang Amerika lang ang may lakas sa kanluran. Sige, alisin mo ang Amerika. Sige na, Putin. Sakupin mo na ang natitirang bahagi ng Europa. Itong Ukraine, sila lang ang marunong lumaban. Sila lang. Pero, magiging abala rin sila. Paano mo ngayon ihihiwalay ang Amerika sa Europa? Kasi ang Europa, milyon-milyong kalalakihan na nasa tamang edad para lumaban, dedikado, motivated, at naghihintay lang ng utos. Sabihin na lang natin na naghihintay sila ng go signal. At kapag nagkaroon ng go signal doon, papasok ang Amerika. Darating ang Amerika para iligtas ang Europa. Hindi lang ito dahil sa purong pagkakawang gawa, kundi dahil din sa magkatulad ng mga halaga at magkakatugmang interes ng Europa at Amerika. At ito ang silangang harapan ng Amerika. Sige, kaya kailangan dumating ang Amerika. Pupunta ang Amerika. Nag-alala ako kung gaano karaming armas. Sabi ng ilan, marami na raw armas ang nakapasok sa UK at Europa. Nakikinig ako sa isang tao na nagsasabi na ang mga Albanian ay nagbibigay na raw ng mga armas sa kanila halos 10 taon na ngayon. Sa totoo lang, hindi natin alam kung ilang AK-47
Ilang semi-automatic na rifle ang meron sila sa Europa. Kaya isipin mo na lang na may 80 o 100,000 na mga rebelde sa UK na armado ng matindi. O kahit hindi man armado ng matindi, sabihin na lang natin na may mga baril sila. Ipinakita na ng mga taong ito kung ano ang kaya nilang gawin. Gamit lang ang espada, gamit lang ang itak. At isang bagay na talagang nakakatakot. Hindi ako nagpapalaki ng banta. Hindi ako kailanman naging tagasunod ng mga tsura ng sabuatan. Pero ito ang nakikita ko. Bule, nagbabalangkas lang ako ng mga posibleng senaryo. Kung ako ang gagawa nito, ganito ko ito gagawin. At pagkatapos, ay gawin din ang pareho sa Amerika. At ito ang tinutukoy ni Laura Loomer na mayroon silang, ewan ko. Tingnan mo, hindi ko alam kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Pero kung sinasabi niyang ayon sa FBI at CIA, sigurado akong may nangyayari. Kung totoo ito, may katuturan talaga. Pasimulan ng digmaang sibil sa Amerika at pasimulan din ng digmaang sibil sa Europa. Yun lang. Ang dakila, ang tanging hawak na meron ang lahat ng ito, na hawak ng Global South, ng China, ng mundo ng Muslim, ay ang mga patakaran at kondisyon at ang pandaigdigang kaayusan na ipinataw sa kanila ng kanluran, ng UN. Pinamumunuan ito ng Amerika. Kontrolado ng Amerika. Dati, itong kontrolado ng Amerika. At mula nang nagkaroon ng ideolohikal na pagkakahati sa pagitan ng Amerika at Europa, tingnan mo, ang UN ay wala na. Kaya, ito ay isang kabiguan. Wala nang may pakialam. Wala na akong pakialam dito. At wala rin naman silang hukbo. Kaya, paano? Aba? Wow! Kung magawa nga nila, alam mo, saludo sa kanila. Iyan ay isang tusong paraan ng pagpapabagsak sa kanluran. Sa ngayon, ang mundo ay pinamumunuan ng kaayusang kanluranin. Wala nang pagtatalo roon. At kung biglang mawala ang kanluran, good luck. Good luck. Sisirain sila ng Tsina at ang mga bansang Muslim ay malulugmok sa kaguluhan. Magiging isang kakilakilabot na mundo ito. Ako, alam mo, palagi kong sinasabi sa iyo na hindi yun mangyayari. Ang loob ko ay tumatangging maniwala na ang mga barbaro mula sa gitnang panahon na ito ay magagawang pabagsakin ang pinakadakilang sibilisasyon na naisip ng sangkatauhan. Alam mo, madalas kong sabihin yan. Totoong naniniwala ako doon. Talagang naniniwala ako doon. Pero hindi na ako naniniwala na makakamit ito sa mapayapang paraan. Hindi na ako naniniwala doon. Naniniwala ako na kung mabubuhay ang kanluran, sa tingin ko ay mangyayari yon. Pero hindi ito mangyayari nang walang matinding pagdanak ng dugo. At sasabihin ng mga tao, Diyos ko, parang baliw siya. Ang sinasabi niya ay parang kabaliwan talaga. Hindi, ito talaga ang ginagawa nila. Ito mismo ang ginagawa nila. At kung iniisip mong kusang nangyayari lang ito, na basta-basta lang silang nagpapalakad ng mga kandidatong Muslim at sinusubukan nilang makuha ang kapangyarihang pampulitika sa mga swing states sa buong bansa, sa lahat ng panig ng ating Hindi bansa. ito kusang At nangyayari. hindi mo pa naiintindihan na hindi lang ito isang estratehiya sa halalan at estratehiya ng pagpapalit ng populasyon, kundi isa rin itong estratehiya ng digmaan. Mas mabuting magising ka na, dahil isang araw magigising ka na lang at ikaw ay inaatake na at tatamaan ka nito. Talagang mabibigla ka na lang ng hindi mo inaasahan. O kahit hindi nila ito pinlano. Pero kapag nakita mong pabor na pabor ang sitwasyon para sa'yo, hindi mo ba susubukan ang pagkakataon? Araw-araw nandyan ang mga Muslim na eskular na nagsasabi kung ano ang gusto nilang gawin dahil ganito talaga sila. Hindi lang nila ito kusang sinasabi para lang maghanda ka sa digmaan. Kailangan din nilang tipunin ang sarili nilang mga tauhan. Kailangan nilang itanim ang paniniwalang ito sa mga Muslim sa Amerika. Sa mga Muslim sa Britanya na oo, kaya natin to mga kasama. Tingnan ninyo, nakaluhod na ang UK. Kaya natin to. Tingnan mo sila. Abala ang mga taong ito sa kanilang walang kwentang usapin tungkol sa transgender. Hindi nga nila alam, wala na silang sistema ng pamilya. Bumaba na ang bilang ng mga ipinapanganak. Dito nagmumula ang tiwala sa sarili. At ang tiwala sa sarili ay kasing halaga sa mga bansa gaya ng sa mga individual. Kung naniniwala ka sa sarili mo na makakamit mo ang isang bagay, magsusumikap ka. Sisiguraduhin mong meron kang gutom, motibasyon at determinasyon na gawin ang lahat para maabot ang layunin na iyon. At ganun din sa mga bansa. Pero ang mga bansang hati-hati, mga bansang nahahati, mga bansang may mga paksyon na nakipagsabwatan sa kalaban. Mula sa isang purong, hindi ko alam paano mo ipapaliwanag ang kabaliwan ng kaliwa. Siguro iniisip nila na kaya nilang pasunurin ng mga Islamis. Siguro iniisip nila na hindi ang mga Islamis ang banta. Ang banta ay ang mga kapitalista. Ang banta ay ang mga puti. Ang sibilisasyong kanluranin ang dapat sisihin. Hindi ko alam. Kahit ano pa man yon, hindi natin dapat hintayin na magising sila. Hindi natin kaya maghintay hanggang magising sila. Huli na ang lahat pagdating ng panahon.
talagang mabibigla ka at hindi makapaniwala at mabubuhay ka or mamamatay. Depende kung seseryosohin mo ba ang banta na ito o hindi. Ibig kong sabihin, kailangang magsimulang mag-ipon ng mga armas ang mga Amerikano. Kailangan nilang magsimulang mag-ipon ng bala. Kailangan nilang simulan ng pag-armas sa kanilang sarili dahil magkakaroon talaga tayo ng digmaan laban sa mga taong ito sa kahit anong paraan. Sinasabi ko sa inyo, kung sumiklab ang digmaang sibil sa bansang ito ay magiging digmaan sa pagitan ng mga Muslim at mga hindi Muslim. Oo, at sasali rin ang mga itim. Sa kalaunan, sasali sila agad. Dahil sasabihin ko sa inyo, may president na tayo para dito. May ilang Hindu na sumali o nakipag-alyansa sa mga Muslim ng Pakistan. Sila ay mga taong may impluensya. Mayroong isang mas mababang uri. May president na tayo para dito. May isang Hindu na mula sa mababang uri dahil may sarili siyang mga hinaing laban sa pangunahing lipo ng Indian dahil siya ay kabilang sa mababang uri. Ang pangalan niya ay, sa tingin ko, Jogindranath Mandal. Kaya pumanig talaga siya sa Pakistan. Lumipat siya sa Pakistan at pagkatapos ay napaisip siya, wow, maaring isa akong taong mula sa mababang uri sa India kasama ng kapwa ko Hindu. Pero dito, isa akong di mananampalataya. Kaya bumalik siya. Sinusuportahan niya. Kaya ang mga itim sa Amerika, kahit ano pa ang kanilang mga hinaing, karamihan ay papanig pa rin sa Amerika. Hindi ang mga Muslim. Pero may ilang tanga na papanig sa mga Muslim dahil sasabihin nila, O, transatlantikong kalakalan ng alipin. Pero wag mo silang tanongin tungkol sa kalakalang alipin ng mga Arabo sa Afrika. pero malalaman din nila yan sa tamang panahon. Kaya, napaka-interesante ng mga susunod na mangyayari mga kaibigan.